Hello, listeners. Bago kayo makinig sa kwento namin, sana wag kayong mag-skip ng mga ads. Malaking tulong po iyon para masuportahan ang channel at para mas marami pa kaming maibahaging kwento sa inyo sa mga susunod na araw. Sa bawat panunood ninyo, pag-like, pag-share, at pakikinig hanggang dulo, malaking bagay na po iyon para sa amin. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga kwentong nagbibigay aliw, inspirasyon, at minsan ay mga kwentong nakakakilig. Ngayon, umupo ng komportable, mag-relax, at samahan ninyo kami sa panibagong kwento. Tara, simulan na natin. Nagkatitigan kaming dalawa ng ilang segundo bago siya umiwas ng tingin. Pagkatapos, ay naglakad siya papunta sa kabilang faucet at binuksan ang gripo. Tahimik lang kaming dalawa habang naghuhugas siya ng kamay. Ako naman ay nagpupunas na ng kamay gamit ang tissue. Mula sa salamin, nakita kong sumulyap siya sa akin bago siya nagsalita. "Anong trip mo, pre?" Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sa totoo lang, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong sitwasyon. Ilang beses na rin akong nakaranas ng mga ganitong encounter sa CR. Walang nakakaalam kahit sino sa mga kaibigan ko na pumapatol ako sa kapwa ko lalaki at mas attracted ako sa lalaki kaysa sa babae. Kahit ano, safe ba dito? Tanong ko. Kinakabahan kasi ako, baka may makahuli sa amin. "I'm not sure," sabi niya sabay tawa. Mas lalo akong kinabahan. Tiningnan niya ako at sininyasan na pumasok sa cubicle. Sandali akong nag-alinlangan, ngunit sa huli ay sumunod ako. Ilang minuto kaming nanatili roon sa loob at nag-trip kaming dalawa. Bago kami lumabas, hinalikan niya ako sa labi. Tapos nagbigayan kami ng TG account. Pagkatapos nun, pinagmasdan ko lang siya habang naglalakad palabas ng CR. Hindi siya lumingon. Diretso lang siyang naglakad hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. "Hi, ako si Kenzo, 25 years old. Kakagraduate ko lang ng kolehiyo bilang isang nurse at kasalukuyan akong naghahanda para sa nalalapit kong board exam. Sa ngayon, halos buong oras ko ay nakalaan sa pagre-review at paghahanda para sa isa sa pinakamahalagang pagsusulit sa buhay ko. Alam ko na hindi madali ang propesyon na pinili ko. Nakikita ko rin kung paano maraming nurse sa Pilipinas ang nahaharap sa mababang sahod, mabibigat na trabaho, at kakulangan ng suporta. Dahil dito, matagal ko nang napag-isipan na hindi dito sa Pilipinas ang plano kong magtrabaho sa pangmatagalan. Pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi dahil ayaw ko sa sarili kong bansa, kundi dahil naniniwala akong mas magkakaroon ako ng mas magandang oportunidad, mas maayos na sahod. Gusto kong magkaroon ng kakayahang suportahan ang sarili ko, makatulong sa pamilya ko, at magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Alam kong hindi magiging madali ang landas na tatahakin ko. Kailangan ko munang maipasa ang board exam, mag-ipon ng karanasan, at pagdaanan ang maraming pagsubok. Pero handa akong gawin ang lahat ng iyon dahil alam kong bawat sakripisyo ngayon ay hakbang papalapit sa buhay na pinapangarap ko para sa sarili ko at sa mga taong mahal ko. Pauwi na ako galing sa review center nang maisipan kong dumaan muna sa mall. Nag-text kasi si mama at sinabing nagkikrave siya ng milk tea at cake. Kahit pagod ako mula sa buong araw na pagre-review para sa board exam, hindi na ako nagdalawang isip na dumaan muna sa isang mall sa Makati para bilhin ang mga pinapabili ni mama. Pagpasok ko sa mall, dumiretso agad ako sa paborito naming milk tea shop. Ngunit nang makita ko ang haba ng pila, napailing na lang ako. Mukhang matatagalan pa bago ako makabili. Kaya naghanap na lang ako ng ibang shop. Habang naglalakad ako, bigla kong naramdaman na kailangan ko munang mag-CR. Kaya bago maghanap ng ibang shop, dumiretso muna ako sa pinakamalapit na banyo ng mall. Umakyat ako sa second floor at dumiretso sa CR. Pagpasok ko, napansin kong walang tao sa loob. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng air conditioner at tumutulong gripo lang ang maririnig. Ginawa ko ang kailangan kong gawin at pagkatapos ay lumapit ako sa lababo para maghugas ng kamay.
Habang naguhugas ako, bumukas ang pinto ng CR at may isang lalaking pumasok. Hindi ko siya gaanong pinansin noong una. Nakatingin lang ako sa salamin habang nagsasabon ng kamay. Pero maya-maya, napansin ko sa refleksyon ng salamin na tila nakatingin siya sa akin. Napatingin ako sandali sa kanya. Matangkad siya. At kaedad ko lang siguro siya. Tapos masasabi ko na gwapo siya. Nagkatitigan kaming dalawa ng ilang segundo bago siya umiwas ng tingin. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kabilang faucet at binuksan ang gripo. Tahimik lang kaming dalawa habang naghuhugas siya ng kamay. Ako naman ay nagpupunas na ng kamay gamit ang tissue. Mula sa salamin, nakita kong sumulyap siya sa akin bago siya nagsalita. "Anong trip mo, pre?" tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sa totoo lang, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong sitwasyon. Ilang beses na rin akong nakaranas ng mga ganitong encounter sa CR. Walang nakakaalam kahit sino sa mga kaibigan ko na pumapatol ako sa kapwa ko lalaki at mas attracted ako sa lalaki kaysa sa babae. Kahit ano, safe ba dito? Tanong ko. Kinakabahan kasi ako, baka may makahuli sa amin. "I'm not sure," sabi niya sabay tawa. Mas lalo akong kinabahan. Tiningnan niya ako at sininyasan na pumasok sa cubicle. Sandali akong nag-alinlangan, ngunit sa huli ay sumunod ako. Ilang minuto kaming nanatili roon sa loob at nag-trip kaming dalawa. Bago kami lumabas, hinalikan niya ako sa labi. Tapos nagbigayan kami ng TG account. Pagkatapos nun, pinagmasdan ko lang siya habang naglalakad palabas ng CR. Hindi siya lumingon. Diretso lang siyang naglakad hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Lumabas na ako ng banyo at sinubukang alisin sa isip ko ang nangyari. Normal na sa akin ang mga ganong encounter, marami na rin akong nakatrip sa mga public restroom. Nag-ikot-ikot na ako sa mall para maghanap ng milk tea shop, pero mukhang isang store lang yung open dito. Kaya bumalik na ako sa palagi namin na binibilhan at pumila na lang ako. Halos 10 minuto akong pumila at pagkatapos nun bumili naman ako ng cake at nag-book ng angkas para umuwi na sa bahay. "Nabili mo ba yung pinapabili ko?" tanong ni Mama pagkabukas ko pa lang ng pinto. Tumango lang ako at iniabot sa kanya ang milk tea at cake na pinabili niya. "Ayan," sabi ko. Agad namang ngumiti si Mama nang makita ang dala ko. "Salamat anak. Baka gusto mo akong samahan na kainin ito?" sabi niya. "Busog pa ako, Ma. Matutulog na muna ako. Sobrang pagod ko ngayon." Sagot ko. "Sige, magpahinga ka na," sabi niya. Naglakad na ako papunta sa kwarto ko. Pagkapasok ko, agad kong isinara ang pinto at ibinagsak ang katawan ko sa kama. Pakiramdam ko ay ubos na ubos ang energy ko ngayon. Inubos ng lalaki na nakatrip ko kanina sa CR yung mga natitirang lakas ko. Buong araw akong nasa review center. Mula umaga hanggang hapon, puro lectures, notes, at practice questions ang nasa harap ko. Idagdag pa ang biyahe at ang pagdaan ko sa mall. Bago ako tuluyang makatulog, kinuha ko muna ang cellphone ko sa tabi ng unan para tignan kung may notification or what. Pagbukas ko ng screen, may nakita akong notification mula sa TG. May bagong message. Pagbukas ko ng chat, agad kong nakilala ang profile picture, yung lalaki kanina sa CR. "Ang sarap mo. Sayang konti lang yung time natin. Kailan ka free?" sabi niya sa chat. "Not sure. Sobrang busy eh." Sagot ko. "Di gawa ka ng paraan para makapagkita tayo," sabi niya with laughing emoji. "Wow, ang lakas mo naman mag-utos. Hindi pa nga kita kilala." Sagot ko. Di, magpapakilala ako sa'yo. "I'm Damian. And you? Anong name mo?" sabi niya. "I'm Kenzo." Sagot ko. "Nice. Ang pogi ng name mo. Kasing gwapo mo," sabi niya. "Baliw." Sagot ko with laughing emoji. "So kailan ka nga free?" tanong niya. "Hindi ko nga alam. Nagre-review ako para sa board exam ko kaya sobrang busy." Sagot ko. "I understand.
So anong board exam ba ang i-take mo? Tanong niya. Ford Nursing Board Exam. Sagot ko. Wow, nurse ka pala, sabi niya. Yes, at kakagraduate ko lang, sagot ko. Congratulations, you look smart, so I know na makakapasa ka, sabi niya. Napangiti ako habang binabasa ang mensahe niya. Hindi ko alam kung compliment ba yun o pambobola, pero natuwa ako. Salamat, sana nga makapasa, sagot ko. Makakapasa ka, sabi niya. Grabe naman confidence mo na makakapasa ako. Pressured na nga ako eh. Paano mo nasabi na makakapasa ako? Sabi ko. Kasi sa puso ko, nakapasa ka na eh. Sabi niya with heart emoji. Napailing ako habang nakatitig sa screen ng phone ko, pero medyo kinilig ako kahit ang corny. Ang bilis mo naman mambola. Malandi ka no, sabi ko. Oo, pero ikaw lang ang gusto kong landiin, sabi niya. Napatawa ako ng malakas. Medyo benta sa akin yung mga banat niya. Habang kachat ko si Damian, hindi ko namalayan ng oras. Unti-unti nang nawala ang antok ko at ang dami na naming napag-usapan. Mula sa board exam, napunta ang usapan namin sa pamilya, mga pangarap sa buhay, at maging sa mga paborito naming pagkain. Nagulat nga ako nang malaman kong pareho pala kaming mahilig sa milk tea at mahilig manood ng mga documentary videos kapag walang ginagawa. Habang tumatagal ang usapan namin, mas lalo kong napapansin na madali siyang kausap. Hindi ko kailangang mag-isip ng matagal bago sumagot. Parang natural lang ang daloy ng conversation namin. Hindi nauubusan ng kwento si Damian. Sa bawat pagkakataong akala ko ay matatapos na ang usapan namin, may bago na naman siyang ikukwento o itatanong. Minsan tungkol sa trabaho niya. Minsan tungkol sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Minsan naman tungkol sa mga nakakahiya at nakakatawang karanasan niya noong college. Hanggang sa hindi ko namalayan na napapayag niya akong makipagkita kinabukasan. Hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari iyon. Noong una, sigurado akong hindi ako papayag. Masyado akong maraming iniisip. Malapit na ang board exam, kailangan kong mag-focus sa review. At wala naman talaga sa plano ko ang makipagkita sa isang taong kakakilala ko pa lang. Pero habang tumatagal ang usapan namin, unti-unti akong naging komportable sa kanya. Madali siyang kausap. Hindi pilit ang mga kwento niya at hindi rin ako nakaramdam ng kahit anong pressure habang nakikipag-usap sa kanya. Sa katunayan, ilang buwan na rin siguro ang nakalipas mula nang huli akong tumawa ng ganoon kahaba habang may kachat. Nang mapatingin ako sa oras, nagulat ako. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Doon ko lang napagtanto kung gaano katagal kaming nag-uusap. Dapat kanina pa ako natutulog. Dapat iniisip ko ang review ko kinabukasan. Dapat nagpapahinga na ako. Pero heto ako, gising na gising pa rin at nakangiti habang nakatingin sa cellphone. Napailing ako at inilapag ang phone sa tabi ng unan. Hindi ko alam kung tama bang pumayag akong makipagkita sa kanya. Hindi ko rin alam kung ano ang aasahan ko. Ang alam ko lang, gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. May kakaiba kasi sa kanya. Sa dami ng taong nakilala ko sa buhay ko, bihira akong makaramdam ng ganitong klase ng interes sa isang tao sa loob lamang ng ilang oras. Siguro dahil ramdam kong totoo siya. Siguro dahil sa paraan ng pakikipag-usap niya. O siguro dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong nagparamdam sa akin na hindi lang ako isang nursing graduate na naghahabol ng pangarap. May nakakita rin sa akin bilang simpleng tao. Bilang si Kenzo. Habang nakahiga ako sa kama, napangiti ako nang maalala na bukas ay magkikita kami. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may inaabangan ako na hindi tungkol sa exam grades o career. At bago ako tuluyang nakatulog, naisip ko ang isang bagay. Sana hindi ako magsisi sa desisyong pumayag akong makipagkita sa kanya. Mabilis lumipas ang oras. Hindi ko namalayan na tapos na pala ang buong araw ko sa review center. Pagod ang utak ko sa dami ng lectures, notes,
at practice questions na pinagdaanan ko buong araw. Paglabas ko ng building, nakita ko agad si Damian nakaupo sa isang bench sa tapat ng nagtitinda ng mga pagkakain. Parang kanina pa naghihintay. Bahagya akong napahinto sa paglalakad at tinitigan ko lang siya. Nakapolo siya na long sleeve at nakasuot ng slacks. Halatang kakagaling lang din niya sa trabaho. Nakabitin pa sa isang balikat niya ang bag niya, habang hawak naman niya ang cellphone sa kabilang kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero iba siya tingnan ng personal kumpara sa alaala ko nung una ko siyang nakita sa CR nung nagsubuan kami. Mas maayos siya ngayon. Parang blooming din siya, at aminado akong gwapo talaga siya. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil sa suot niya, kundi dahil sa simpleng katotohanang dumating talaga siya. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti at kumaway. Parang biglang lumiwanag ang mukha niya. Napaililing na lang ako habang naglalakad papunta sa kanya. "Hi, kamusta ang araw mo?" Tanong niya pagkalapit ko sa kanya. "Ayun, okay naman. Pagod ang utak ko." Sagot ko. "Saan mo gustong kumain?" Tanong niya. "Kahit saan." Sagot ko. "Okay. Mahilig ka ba sa ramen?" Tanong niya. "Medyo." Sagot ko. "Sige, mag-ramen na lang tayo. May alam akong masarap na kainan ng ramen na malapit dito." Sabi niya, tapos tumango na lang ako at naglakad kaming dalawa. Magkatabi kaming naglalakad sa bangketa habang unti-unting dumidilim ang paligid. Kasi simula pa lang ng rush hour, kaya marami ring tao sa kalsada. May mga empleyadong pauwi na, may mga estudyanteng magkakasama, at may mga taong abala sa kani-kanilang lakad. Kumain kami ng ramen sa isang maliit na ramen shop na malapit lang sa likod ng review center ko. Hindi gaanong matao ang lugar. Tahimik at maaliwalas. Bagay na bagay para sa mga taong gusto lang kumain at magkwentuhan pagkatapos ng mahabang araw. Pagkaupo namin, agad kaming nag-order. Pareho kaming pagod galing sa magkaibang mundo. Ako, galing sa buong araw na review. Si Damian naman, halatang galing sa trabaho. Habang hinihintay namin ang pagkain, tuloy pa rin ang kwentuhan namin. Pagtapos namin kumain ng ramen, nag-check-in kami sa isang hotel. Tapos nagbembangan kaming dalawa. Grabe ang galing niya. Talagang pinaligaya niya ako. "Ang wild mo pala," sabi ko, habang nakahiga. "Ikaw din, ang galing mo," sabi niya. "Kailan yung last bembang mo?" Tanong ko. "Actually matagal na. I think 5 months ago pa." Sagot niya. "Uy, hindi ako naniniwala." Biro ko. "Oo nga, hindi naman ako mahilig makipag-trip. Sobrang trip lang at gusto kita kaya medyo aggressive ako sa'yo na magkita tayo." Sabi niya. "Sus, ang galing mo magsalita no?" Sabi ko. "If you like someone, you need to make the first move." Sabi niya. "So you like me?" Tanong ko. "Oo, gusto kita." Sabi niya. "Ulol mo, hindi mo pa naman ako ganun kakilala." Sagot ko tapos natawa ako. Sa totoo lang, medyo nakainis para sa akin ang mga taong nagsasabing gusto ka agad nila kahit kakakilala pa lang ninyo. Hindi naman sa ayaw kong marinig iyon. Siguro masyado lang akong realistic pagdating sa mga ganung bagay. Paano mo masasabi na gusto mo ang isang tao kung ilang oras o ilang araw mo pa lang siyang kilala? Sa isip ko kasi, hindi mo pa alam kung sino talaga siya. Hindi mo pa alam ang ugali niya kapag galit siya, kapag malungkot siya, o kapag may pinagdadaanan siya. Hindi mo pa alam ang mga pangarap niya, mga takot niya, at mga bagay na mahalaga sa kanya. Siguro, ang mas tamang sabihin ay interesado ka sa tao. Curious ka tungkol sa kanya. Gusto mo siyang makilala ng mas mabuti. Kaya tuwing may mga taong nagsasabi sa akin ng mga linyang ganoon, kadalasan napapangiti na lang ako. Hindi dahil naniniwala ako agad, kundi dahil pakiramdam ko ay nadadala lang sila ng excitement ng bagong pagkakakilala. Para sa akin, ang totoong pagkagusto ay nabubuo sa oras. Nabubuo habang mas nakikilala ninyo ang isa't isa. Habang nakikita ninyo ang magaganda at hindi magagandang bahagi ng pagkatao ng bawat isa. At pinipili ninyo pa ring manatili
Siguro kaya ako nag-iingat dahil alam kong madaling ma-fall sa idea ng isang tao. Pero ibang usapan na kapag nakilala mo na talaga siya at gusto mo pa rin siya pagkatapos ng lahat ng malalaman mo, lalo na sa mundo ng LGBT community. Para sa mga katulad kong attracted at nagkakagusto sa kapwa lalaki. Sa totoo lang, ang bilis nilang magkagustuhan. Nauuna kasi yung bembangan at physical attraction at physical intimacy bago pa talaga makilala ng husto ang isa't isa. Dahil doon, nagkakaroon agad ng attachment o pakiramdam ng pagiging malapit kahit maikli pa lang ang panahon ng pagkakakilala. Pagkatapos naming magkahiwalay ni Damian, nag-book na ako ng angkas para umuwi. Pagdating ko sa bahay, agad kong napansin na may isang pares ng maleta sa may sala. Napangiti ako. Dumating na pala ang ate ko. Pagpasok ko sa loob, nakita ko siyang nakaupo sa sofa habang may hawak na cellphone. Aba, buhay ka pa pala. Biro niya nang makita ko. Napatawa ako. Ikaw ang buhay. Kakauwi mo lang galing Japan. Sana all. Pagala-gala lang. Sabi ko, tapos umupo ako sa tabi niya sa sofa. Matagal na rin kasi kaming hindi nagkita. Nung nakaraang buwan, halos sa apartment ko na ako nakatira para mas malapit sa review center. Bihira na lang akong umuwi sa bahay dahil gusto kong makatipid sa oras ng biyahe at makapag-focus sa paghahanda para sa board exam. Kaya kahit ilang linggo lang kaming hindi nagkita, parang ang dami nang nangyari. Dalawa lang kaming magkapatid at sa lahat ng tao, si ate ang isa sa pinakamalapit sa akin. Lumaki kaming magkasama sa halos lahat ng bagay. Mas lalo kaming naging close simula nang mawala si Papa. Pakiramdam ko kasi, noong panahong iyon, pareho kaming napilitang maging mas matatag para kay Mama at para sa isa't isa. Kamusta ang pagre-review? Tanong niya sa akin. Okay naman. Nakakapagod. Nakaka-pressure. Pero kaya ko naman, sagot ko. By the way, pupunta pala yung boyfriend ko bukas dito sa bahay. Gusto ko makilala mo na siya, sabi ni ate. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong makilala ang boyfriend niya. Halos 2 buwan na rin, simula nang maging sila. Pero hanggang nga ngayon, ay hindi ko pa rin nakikita ang lalaki. Hindi naman dahil ayaw niya akong ipakilala. Nagkataon lang talaga na bihira na akong umuwi ng bahay nitong mga nakaraang buwan dahil sa review center at sa apartment na tinutuluyan ko malapit doon. Kaya puro kwento lang ni ate ang alam ko tungkol sa boyfriend niya. Kinabukasan, tanghali na ako nagising. Hindi naman ako nagulat. Halos madaling araw na rin kasi ako nakatulog kagabi. Bukod sa pag-uusap namin ni Damian, magdamag akong nanood ng Netflix series dahil pahinga ko naman sa pagre-review. Minsan lang ako magkaroon ng araw na wala akong kailangang isipin tungkol sa board exam. Pagmulat ko pa lang ng mata, agad kong kinuha ang cellphone ko sa tabi ng unan. May ilang notifications. At syempre, isa na naman doon si Damian. Napangiti ako nang makita ko ang chat niya. Miss na agad kita, sabi niya. Napailing ako habang natatawa. Wala pa ngang isang araw simula nang magkita kami. Masyado talagang mabilis ang lalaking yon. Hindi ako nag-reply agad. Ayaw kong isipin niya na easy to get ako. Paglabas ko ng kwarto, agad kong naamoy ang nilulutong pagkain. Pupunta ako sa kusina para tignan kung ano yung niluluto. Nakita ko, may adobo at sisig sa lamesa. Bigla tuloy ako nagutom. Papunta na yung boyfriend ko. Sabay-sabay na tayong kumain pagdating niya. Masayang sabi ni ate sa akin. Tumango lang ako. Pagkatapos noon, dumiretso na ako sa banyo para maligo. Kahit papaano, gusto ko namang maging presentable kapag nakilala ko na ang boyfriend ni ate. Pagkatapos kong maligo, nagbihis ako at inayos ng kaunti ang sarili ko sa harap ng salamin. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na rin ako ng kwarto. Tahimik akong naglakad papunta sa kusina. Pagdating ko roon, may isang lalaking nakaupo sa mesa. Nakatagilid ang katawan niya at nakatalikod sa direksyon ko. Ayan na siguro yung boyfriend ni ate, sabi ko sa isip ko. Hindi ko pa makita ng maayos ang mukha niya. Abala si mama sa paglalapag ng pagkain
Habang si ate naman ay nakangiting may kinukwento sa boyfriend niya. Naglakad pa ako ng ilang hakbang palapit sa mesa. At sa eksaktong sandaling iyon, napalingon ang lalaki sa direksyon ko. Napatigil ako. Parang biglang bumagal ang takbo ng oras. Nanlaki ang mga mata ko. Si Damian. Si Damian ang nakaupo sa harap ng mesa. Yung Damian na kachat ko gabi-gabi. Yung Damian na kasama kong kumain ng ramen kahapon. Si Damian na nakabimbangan ko at nakatrip ko sa CR. Yung Damian na nag-message pa sa akin kaninang umaga. Si Damian ang boyfriend ni ate. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Dahil sa lahat ng posibleng taong maging boyfriend ng ate ko. Si Damian pa. Nagkatitigan kaming dalawa ni Damian. Halatang nagulat din siya nang makita niya ako. Sa loob ng ilang segundo, pareho kaming hindi nakagalaw. Pareho kaming nagkunwaring walang alam at nagpanggap na hindi magkakilala. Dumiretso ako sa mesa at umupo sa bakanting upuan sa tapat niya, katabi ni Mama. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Damian sa mga sandaling iyon, pero sigurado akong pareho kaming hindi handa sa nangyayari. Kenzo, I want you to meet my boyfriend. Si Damian, love. Si Kenzo, nakababatang kapatid ko. Pakilala ni ate sa akin. Hello, nice to meet you, sabi ni Damian. Hi, sagot ko. Kung hindi ko siya kilala, iisipin kong normal lang ang pagpapakilala namin. Pero alam kong hindi. Hindi napansin ni na Mama at ate ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Damian. Finally nagkita na rin kayo, sabi ni ate. Habang kumakain kami ng sabay-sabay, paminsan-minsan ay napapasulyap ako kay Damian. Sa tuwing magtatama ang mga mata namin, agad din kaming umiiwas ng tingin. Pakiramdam ko ay may malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko halos malasahan ang pagkain sa harap ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya kailanman nabanggit na may girlfriend siya. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Hindi pwede na boyfriend siya ng ate ko. Niloloko niya ang ate ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na yung boyfriend niya ay kilala ko at nakabimbangan ko na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na bakla yung boyfriend niya dahil kapag sinabi ko, malalaman din ni ate na bakla ako at pumapatol sa lalaki. Alam ko na masasaktan si ate. At alam ko din na isa ako sa magiging dahilan kung bakit siya masasaktan. Dahil alam kong kapag lumabas ang katotohanan, siya ang unang masasaktan. Minsan talaga, may mga sitwasyon sa buhay na wala kang magandang pagpipilian. May mga pagkakataong kahit anong gawin mo, may masasaktan pa rin. Napayuko ako habang hawak ang kutsara. At sa unang pagkakataon mula nang makita ko si Damian sa bahay namin, naisip ko ang isang bagay na ayaw kong aminin. Ano man ang susunod na mangyari, may posibilidad na wala nang manalo sa sitwasyong ito. Lahat kami masasaktan. Nabitin ba kayo sa kwento ni Kenzo at Damian? Ano kaya ang mangyayari ngayong nalaman ni Kenzo na ang lalaking nakilala niya ay boyfriend pala ng sarili niyang ate? Sasabihin ba niya ang katotohanan o mananahimik na lang para hindi masaktan ng ate niya? Kung gusto ninyo ng part 2, mag-comment lang ng part 2 para malaman namin na excited pa kayo sa susunod na kabanata. Kung umabot kayo hanggang dulo, maraming salamat sa oras at suporta ninyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento at kahit papaano ay naging bahagi ito ng inyong araw. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para kayo ang unang makaalam kapag may bago kaming kwento. Malaking tulong ang inyong suporta. Para sa updates at iba pang behind-the-scenes stories, follow us on X, Instagram, TikTok, and Facebook. At The Vibe is Unfiltered.